Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang paghaharap sa dilim. Pagkatapos ng insidente sa palengke ng mga aswang, hindi na mapakali si Mia. Kahit nakaligtas siya, pakiramdam niya ay may isang bagay na hindi patapos. Sa gabing iyon, habang tahimik na nakaupo sa beranda ng bahay pahingahan, lumapit si Aling Mila sa kanya. Alam kong maraming tanong sa isipan mo, hiha, sabi ni Aling Mila, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Hindi mo na kailangang bumalik doon, ngunit dapat mong malaman na ang lugar na iyon ay may mas malalim na dahilan kung bakit ka dinala roon. Dinala roon? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mia, naguguluhan. Ang lugar na ito, ang probinsyang ito, ay may paraan ng paglalantad ng ating mga takot at kahinaan. Hindi ka basta napadpad dito. Ang mga aswang sa palengke ay hindi lang naghahanap ng pagkain, naghahanap sila ng mga sagot. At sa palagay ko, may hinahanap sila sa'yo, paliwanag ni Aling Mila. Hindi makatulog si Mia ng gabing iyon. Patuloy na bumabalik sa isip niya ang mga pulang mata at ang malamig na tinig ng mga aswang. Nang sumapit ang hating gabi, nagising siya sa isang kakaibang tunog, parang mga yabag sa labas ng kanyang kwarto. Binuksan niya ang bintana, at sa dilim ng gabi, nakita niya ang anino ng isang tao na tila nakatayo malapit sa pintuan ng bahay pahingahan. Napansin niya rin ang kakaibang liwanag mula sa malayo, tila galing ito sa direksyon ng palengke. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit parang hinihila siya ng liwanag na iyon. Isinuot niya ang kanyang jacket, dahan-daang bumaba ng hagdan, at lumabas ng bahay pahingahan. Sa di kalayuan, narinig niya ang boses ni Gabriel. Mia, hindi ka dapat pumunta roon, sabi ng binata, biglang lumitaw sa gilid niya. Gabriel, ano ba talaga ang lugar na ito? At bakit parang may humihila sa akin pabalik sa palengke? Tanong niya, nanginginig ang boses. Huminga ng malalim si Gabriel at sumagot, ang palengke ay hindi lang basta lugar ng mga aswang. Ito rin ang sentro ng mga nakalimutang alaala at pagsisisi. Ang bawat pumapasok doon ay may dalang sugat, emosyonal man o espiritual. Kapag hindi mo hinarap ang sugat na iyon, magbabalik at maghahabol ang lugar. Sa kabila ng babala, nagpasya si Mia na bumalik sa palengke. Kailangan kong malaman ang dahilan kung bakit ako hinihila nito, sabi niya kay Gabriel. Nang makarating sila sa palengke, mas kakaiba na ang hitsura nito. Ang mga tindahan ay tila gumalaw sa ibang ayos, at ang mga liwanag ay nagmumula sa mga lumang lampara na naglalabas ng bughaw at berdeng liwanag. Naroon muli ang mga tindero at tindera, ngunit ngayon, hindi na nila tinatago ang kanilang tunay na anyo, mahahabang kuko, mga mata na parang nag-aapoy, at mga ngiti na puno ng tuso. Bumalik ka, sabi ng matandang tindera na una niyang nakausap. Dala mo ba ang sagot sa sugat ng iyong puso? Anong sagot? Tanong ni Mia, kinakabahan. Ang dahilan ng iyong sakit. Bakit ka iniwan? Bakit ka nasaktan? Hinahanap namin ang iyong katotohanan, sabi ng tindera, habang unti-unting lumalapit ang iba pang mga aswang. Biglang napagtanto ni Mia na ang lugar na ito ay sumasalamin sa kanyang sariling emosyonal na sugat, ang hiwalayan nila ni Leo. Hinanap niya ang dahilan sa labas ng sarili, ngunit sa totoo, hindi pa siya natutong tanggapin ang nangyari at patawarin ang sarili. Tumayo siya ng matatag. Ang sagot sa sugat ko. Ako. Ako ang sagot. Hindi ko na kailangan ng dahilan mula sa iba. Tapos na ang lahat, at handa na akong magpatuloy. Sa kanyang mga salitang iyon, unti-unting naglaho ang liwanag ng palengke. Ang mga aswang ay nagsimulang umatras, at ang kanilang mga anyo ay bumalik sa pagiging normal na tao. Ang matandang tindera ay ngumiti. Ang totoo, hindi kami naghahanap ng iyong sagot para sa amin. Ang sagot ay para sa'yo. Ang lugar na ito ay hindi nilikha upang takutin ka, kundi upang gabayan ka,
Matapos ang kakaibang karanasan sa palengke, akala ni Mia ay tapos na ang lahat. Ngunit habang siya'y naglalakad pabalik sa bahay pahingahan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila may kasama. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang malalakas na yabag mula sa likuran, ngunit sa tuwing siya'y lilingon, wala siyang makita. Mila, huwag kang magpadala. Umuwi ka na lang ng diretso, pabulong niyang sinabi sa sarili, pilit pinapalakas ang loob. Ngunit habang papalapit siya sa bahay pahingahan, lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Ang paligid ay tila nagbabago, ang mga puno ay yumuko na parang may buhay, at ang madilim na kalangitan ay nagsimulang kumulog. Nang marating niya ang pintuan ng bahay, bigla siyang nakarinig ng mahina ngunit malinaw na bulong mula sa likuran. Huwag kang aalis. Hindi pa tayo tapos. Lumingon si Mia, at sa dilim, nakita niya ang anino ng matandang tindera mula sa palengke. Ngunit ngayon, ang anyo nito ay mas nakakatakot, ang mukha'y kupas na parang papel, ang mga mata ay itim na itim, at ang bibig ay nakangisi ng labis na parang mahahati ang kanyang mukha. Sinabi ko na sayo, hindi ka basta-basta makakaalis ng walang bayad, sabi nito habang dahan-dahang lumapit kay Mia. Napaatras si Mia, ngunit biglang bumukas ang pintuan ng bahay pahingahan. Lumabas si Aling Mila, may hawak na isang maliit na bote ng langis at isang kandila. Agad niyang hinatak si Mia papasok at isinara ang pintuan. Anong ginagawa mo sa palengke nang walang proteksyon? Tanong ni Aling Mila habang mabilis na sinisindihan ang kandila. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko naiwan ko na sila doon, sagot ni Mia, nanginginig at halos maiyak. Hindi mo sila basta maiiwan, hiha, sabi ni Aling Mila. Kapag naakit ka na ng kanilang mundo, susundan ka nila. Hanggat hindi mo tuluyang nilalagpasan ang kanilang pagsubok, hindi ka makakaalis. Biglang yumanig ang bahay pahingahan. Ang mga ilaw ay nagpatay-sindi, at ang malamig na hangin ay tila sumisiksik sa bawat sulok. Mula sa bintana, nakita nila ang mga anino ng mga nilalang mula sa palengke, ang matandang tindera, ang mga tindero, at ang iba pang aswang na nakatingin ng diretsyo sa kanila. Huwag kang lalapit sa bintana. Sigaw ni Aling Mila. Kumuha siya ng asin at binudburan ang lahat ng bukana ng bahay. Hawak mo pa ba ang amuletong nakuha mo? Hinugot ni Mia ang maliit na amuleto mula sa kanyang bulsa. Sa paghawak niya rito, tila nagkaroon siya ng lakas na hindi niya maintindihan. Anong gagawin ko? Tanong niya. Ihawak mo ito ng mahigpit, at harapin mo sila, sabi ni Aling Mila. Ang amuletong iyan ay hindi lamang proteksyon. Ito ay sagisag ng iyong lakas, ang lakas na harapin ang takot mo at patawarin ang iyong sarili. Sa labas, naririnig nila ang mga halakhak ng mga aswang. Hindi mo kami matatakasan. Sigaw ng matandang tindera. Sa tulong ni Aling Mila, lumabas si Mia sa pintuan, hawak ang amuleto. Sa kabila ng takot, tumayo siya ng matatag sa harap ng mga nilalang. Wala na kayong karapatan sa akin. Sigaw niya, itinataas ang amuleto. Natapos na ang sugat ko. Hindi na ako alipin ng takot at pagsisisi. Palalayain ko ang sarili ko, at hindi kayo ang magdidikta ng buhay ko. Biglang lumiwanag ang amuleto, at ang liwanag nito ay nagtaboy sa mga aswang. Ang kanilang mga sigaw ay napalitan ng mga angol ng sakit habang unti-unti silang naglaho sa hangin. Ang paligid ay bumalik sa normal, at naramdaman ni Mia ang biglang pagaan ng kanyang dibdib. Pagbalik niya sa loob ng bahay pahingahan, niyakap siya ni Aling Mila. Tapos na, hiha. Nahanap mo na ang lakas mo. Ang lugar na ito ay hindi lamang nagtuturo ng takot, itinuturo rin ito kung paano magpatuloy. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.